Hello vlog, good morning, and I just want to share something. Ngayong umaga na to, nagluto po tayo ng sib in bone, kumbaga close to T-bone po yon. It's a beef, and yan po, naluto na siya, and nalagyan na natin ng iba't ibang uri ng sangkap, and may nadiskubrihan tayo, kasi nagtira ako ng ilang sangkap natin, and may nadiskubrihan tayo, so papakita ko sa inyo kung ano yon. And ito po yung nadiskubrihan ko kasi may natira ako ditong iilan, and I'm planning to use this kapag may natira yung niluto natin. And of course, para hindi maging overcook, nagtira ako ng iilan kasi yung nandun ma-overcook yun pag ininit natin or nainit natin ulit. So ngayon ito, nung hugasan ko na sana, I noticed something, especially galing dito sa pahabang sili na to. Ayan o, nakita po ba ninyo yung kulay blue? Ayan. So, ibig sabihin, since kagabi nagluto ako ng malasugi, nilagyan ko din ito. Although hinugasan ko naman, of course ngayong umaga nagluto din ako, hinugasan din natin. And without knowing, hindi ko gaanong napansin na ganun siya ka-contaminated ng chemicals. So ito ngayon, meron dito, ito yung mga kasama nito. Ayan o, pansinin nyo, yan yung chemicals na ginagamit ni farmers. So in short, yung mga kinain natin, namin pala kagabi, na niluto ko, wala na, contaminated of chemicals na yun. So ito ngayon, ito, ayan, malinaw. So that is why, sa sobrang haba ng panahon, ganito kami ka-dedicated pagdating sa advocacy natin, especially in promoting and giving support to Republic Act 9729 and Republic Act 10068, the Organic Agriculture Act of the way back 2010. So, kasi ang gusto natin, makapag-produce tayo ng safe na pagkain, safe na environment, and of course, healthy people. So, yun. Nandito po ako ngayon sa Davao City. Dito natin maintindihan that truly and really farmers in this modern time ay naging silent killer na sila, and yung mga tao naman dito sa city is silent victim, and even not in the city, sila mismo, and even those people na nasa urban na kumakain ng mga harvest ay nagiging silent victim na po. So hindi natin maipagkaila. That is why sa panahon natin ngayon, marami ang nagkakasakit po. Before kasi ang sakit, dahil lang po sa una, hereditary, which is true. And of course, environment, lifestyle. Ang iba naman dahil na-contaminate or nahawa, na-transmit, nahawa. Ang pinakamalupit dito, yung mga kinakain natin everyday, especially the rice na dito sa Pilipinas, hindi kumpleto araw natin pag hindi tayo nakakain ng kanin. So naniniwala ako na hindi lang itong sili na to ang kontaminado. Of course, nahugasan na tong iba. Ito naman, before nila to na ilagay sa display doon sa pinagbilahan natin, isang pinakamalaking mall, sikat na mall dito sa Davao City. Basically, nahugasan po nila to. And itong parte na to, kahit nahugasan to, naniniwala ako dahil sa nakita ko na to, pag inilagay natin to sa microscope, makikita natin yung contamination of chemicals or anumang instrument na pwede natin gamitin. Basically, pati itong dahon sibuyas. Okay? And of course, itong pichay na to, no? Sigurado ako na kontaminado to lahat ng chemicals. So that is why let's support and promote Republic Act 10068, the Organic Agriculture Act of the Philippines. Kaya ngayon, ginagamit po natin, ini-introduce natin sa farmers
yung Humic Max po natin. Okay, and of course our one and only crop vaccine para po maiwasan natin ang pagkalat ng toxic and chemicals, especially sa kinakain natin, no? Sa food intake. So papakita ko sa inyo ang Humic Max, hindi sa pinopromote natin to, but we want you to educate na may mga available products na kagaya nito sa merkado. So saglit lang po. So come on, punta tayo sa labas kasi nandun po yung stocks. And papakita ko po sa inyo kung ano yung Humic Max and crop vaccine. So ito po ang Humic Max natin, soil plant enhancer and plant growth stimulant po to. Meron po siyang humic acid, fulvic acid, nitrogen, phosphorus, potassium, and of course ang pH level po nito ay 10, and then water solubility is 100%, and meron po itong iba't ibang uri ng macro and micronutrients na nakapaloob po dito. Okay, and ito naman po ang kanyang kapares, katandem, si crop vaccine po natin, ang nag-iisa at kauna-unahang bakuna ng mga pananim. Ayun. So yun guys, magtulungan po tayo. Available po to sa Shopee sa mga gustong masubukan ang produkto na ito, The Power Duo. Nasa ibaba po yung link. So click po ninyo at makita, marami po kayong mapagpipilian doon. Especially yung mga rice farmer natin. Actually hindi rice farmer lahat eh. So naka-highlight lang po yung rice. It's because yung palay kasi, ang produce ng palay na magiging kaning bigas galing sa palay ay 3 times a day, minsan 5 times a day. Kaya naka-highlight po siya. So alam naman natin, bago na produce, bago na ilapag sa pagkainan, naluto, na isaing, bago natin isinubo, paano yan nakarating sa mesa ng bawat Pilipino. Ang pinagdaanang proseso ay matindi. From application of herbicide, molusicide, fungicide, bactericide, pesticide, rodenticide, lahat na lang ng side by side, kumbaga, nandun na. Kaya nga ang biruan ng lahat na nasa ganitong advocacy, pag kinain mo na yung produce galing sa farm ngayon, ang labas po natin ay suicide. Ayan. So sa mga gusto makasubok po ng produkto natin, you will not see any testimony because gusto namin kayo yung maging the best testimony of our products. Hindi po tayo kagaya sa ibang produkto na kung ano-anong testimony ang pinapakita sa social media. So try to use the products and to get your own testimony, to have your own testimony, I mean. Okay? So yun po, nasa ibaba po yung link. Maraming salamat sa inyo mga kasaka. Plants na itinatanim natin dyan, nagiging apektado ngayon ang pananim natin. That is why nagkakaroon tayo ng problema pagdating po sa harvest. Kasi yung pananim, kapag nakatanim po ito sa lupang acidic, basically, hindi siya magpo-produce ng magandang ani. Same with human health. Yung katawan ng tao, pag acidic tayo, maraming sakit. Tama ho ba? Ganon din po yung pananim. Pag nakatanim ito sa lupang acidic, hindi siya makapag-produce ng magandang ani. And para sa kaalaman ng lahat, did you know that since 1997, ang pinakamalaking problema natin, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa buong mundo, ay yung tinatawag po nating soil degradation. So acidic na ho since 1997. And yung pagsusuri na yon ay ginawa ng World Atlas of the Certification way back 1997. So kung 1997, ganoon na po ka-acidic ang lupa natin, how much more ngayon na 2022 na po. So tulungan natin na ma-restore yung soil condition. That is why sabi nga ng Humic Max, save the soil and save the plant. So by saving the soil, we will save the plant, and of course, we will save humanity. Ganun po siya, kaganda. So sa pagsasaka, sa pagpa-farm, hindi natin maiiwasan na magkakaroon tayo ng problema, especially pagdating sa mga insekto, yung tinatawag nating harmful insects, mga insekto na delikado. May dalawang uri kasi yung mga insekto sa farm, yung beneficial at saka harmful. So sa mga harmful insects naman, ito yung magiging katulong natin, katuwang si crop vaccine po. Okay? Hindi na po natin kailangang problemahin
yung mga problema sa farm, especially pagdating sa mga fungus or bacteria. Kasi si crop vaccine naman po ang tutulong para lumakas ang immune system po ng mga pananim natin. And by that, pag meron siyang sariling defensive mechanism, kahit nandyan yung presensya ng mga harmful insects, ay wala hong dapat ikabahala. And natutulungan ito si farmers para i-prevent yung mga sakit at saka mga insekto. So sa lahat ng mga gustong sumubok, available po sa Shopee ito. Nasa ibaba po yung link. Try po ninyo. Marami po tayong mapagpipilian sa gustong makatipid. Try to click the wholesale. Huwag ninyong kalimutang i-click ang wholesale para makita ninyo kung ilan yung minimum number of order or purchase para makatipid or magkaroon ng malaking savings po sa pag-purchase po ninyo. Ayun ho. So, maraming salamat sa pakikinig at panunood. And pwede po ninyo kaming i-contact sa hotline number na nakalagay po sa Shopee link or Shopee store po natin. Umic Max is distributed by SMTC Trading together with our crop vaccine. Save the soil, save the plant.